Mga kapatid, ay, tumatawag na naman. Pasensya, may tumatawag. Nag-live pa tayo. At magandang umaga sa inyo. May kandang hapon na pala, palis. Good afternoon sa inyong lahat. At kumusta po? At malinaw ba yung ano natin? Papunta tayo sa office natin for catechism. And ang isi-share ko ninyo sa inyo ngayon ay ang nangyari kagabi, na mayroon from Cagayan de Oro, tatlo sila, isang nanay at dalawa niyang anak, puro mga babae. Yung nanay ay namimigat yung kanyang mga paa, at pati yung ulo niya, pati yung likod niya. At may tumutusok sa kanyang paa ba yun, no? Tumutusok sa kanyang paa. At yung anak din niya ay may iniindang karamdaman, lalo-lalo na yung isang babae. Bakit? Ang isang babae ay may iniindang siyang karamdaman dito sa kanyang tiyan. Sa kanyang tiyan na ba yun, no? Sa kanyang tiyan, muntik na siyang magpaghahasa sa mga sasakyan dahil wala na siya ng pag-asa sa kanyang karamdaman, na hindi maintindihan sa doktor at hindi din maintindihan hindi niya maintindihan yung karamdaman niya. Muntik na siyang magpakamatay at gusto na siya magpasagasa ng magpakamatay, no? Muntik na siyang magpakamatay. At yan ang nangyari sa kanya. Yan ang mga operasyon na nangyari sa kanilang dalawa. At nung diniliverance natin, una yung nanay, grabe, no? Nag-react talaga, no? Ang yung reaction niya ay sumusuka ng mga laway yung nanay, at bigla na lang ganon ganon yung reaction niya. Yun po ay palatandaan na lumabas na yung mga curses na nasa kanilang katawan. Ganon. Grabe ang dighay, ang lakas ng boses ng nanay. During deliverance lang yan, ha, hindi naman siya ganon kung hindi i-deliverance. Pero nung i-deliverance siya, yun, walang tigil. So nagulat sila, no? Ano nangyari ni nanay? Bakit ganyan? While nag-deliverance tayo, yun po ay oppression. At alam nyo, sinusulim ko siya dun sa mga spirit of divination, spirit of mga witchcraft, sorcery. Yun ang pinagdasal ko. Grabe, dumubli yung reaction niya, dumubli yung tunog galing sa kanyang bibig. Ganon, walang tigil. Alam nyo, may naramdaman siya after may malaking improvement ang naramdaman niya after sa solemn na deliverance. At sabi niya, mga anak, ang gaan na ng ulo ko, kanina ang bigat, ang gaan na ng katawan ko, wala nang tumutusok sa aking paa. At sinabihan ko sila na dahil uuwi sila sa Cagayan de Oro, ini-empower natin. Huwag kayong malimot sa pag-practice sa cares, confession, adoration, rosary, sa Eucharist, sacramentals. Yan po ay cares. Yan po ang kaulugan sa cares, mga kapatid. Ang nangyari, mga kapatid, sabi naman ng isang anak, Father, magpa-deliverance din ako dahil meron akong karamdaman dito sa normal, no? Makausap ko ng matino. Pero nung dineliverance na siya, nagsimula na yung deliverance, grabe yung pagsuka niya, no? Parang nag-hangover. Parang may iniinom, parang lasing sa kagabi. Grabe pagsuka niya. At nagulat kami lahat, pati siya. Bakit nagulat siya? Dahil yung mga suka niya ay may mga dugo.
So, sabi niya, tinanong niya ako, bakit yung suka ko, Father, may dugo? May mga dugo, mga kapatid. Wala namang sugat yung ngipin niya, pati yung dila niya, wala namang sugat. Pero may kasamang dugo. No? At alam nyo, matapos ma-deliverance, mga kapatid, sabi niya, Father, ang gaan ng pakiramdam ko. At yung nandito sa tiyan ko, nawala talaga. Grabe, sabi niya, grabe itong prayer ng simbahan, no? At nangungumpisal na din sila. Ka-receive na din sila ng anointing of the sick. And then sinabihan ko sila, receive the body of Christ, go to your priest. Receive the body of Christ every Sunday. At tigdagan niyo po, ang dami nang nilapitan nila, silang tatlo, no? Magkasama, no? Partner in crime sila, no? Sa paglapit ng iba't ibang mga albularyo. At sabi nila, simula ngayon, Father, isiwalat namin ang kabutihan ng Diyos dahil nakatanggap kami ng malaking improvement sa aming karamdaman. Sobra silang tuwa, sobra silang gala na umuwi sa Cagayan de Oro, from Cagayan de Oro pa, no? At ang i-contribute namin dito sa ating office is catechism, empowerment, to use the prayer of the church, to go to the sacraments, and to use the sacramentals of the church. Malaking tulong talaga. At itong sinasabi ko ngayon sa inyo, nakinig kayo, kapag inyong isabuhay ito, inyo na itong maranasan, mga kapatid. Ngayon, napakinggan ninyo, pero inyo na itong maranasan, ma-experience, literal, no? At ang daming feedback natin, hindi ko na nga maisalaysay sa inyo ang lahat dahil ang daming nagtestimonya. Yung messenger ko, maraming mga nag-share. Amazing talaga. Dahil hindi tayo makapag-deny kung ano talaga ang kagandahan ng ating pananampalataya, the mystery of our faith. Amen? At nanonood natin ngayon si Bernadette Oxtero at si Rizel Chavez. At pupunta na tayo sa office, kasama ko ang gwapo natin na driver, no? Maraming nagka-admire nitong driver natin. At si Dudong Emil, si Buknoy day, no? Naiwan si Buknoy, no? Balik ko lang to. Nandito na ta, pero balik ka lang ninyo. Kaya malate ako sa auto nga sa Launa na, malapit na Launa, di ba? Malapit na. So, yan mga kapatid, babasahin ko lang si Maridel, nanood sa atin, si Flor Nolyar, nanood din sa atin. So, nisishare ko sa inyo yung mga karanasan natin para ma-inspire yung mga kaparian, ma-inspire din natin yung mga kapatid natin na mga Katoliko. We receive the power of Jesus through the sacrament of baptism. We receive the power of Jesus through the sacrament of confirmation. Yan po ang katotohanan na dapat natin malaman to protect our household, to protect our family circles. Yung tatay ay makapangyarihan sa pamagitan ng dasal ng simbahan, sa pamagitan ng sacramentals ng simbahan po. At ang sacramentals ng simbahan are the way to embrace the sacrament of the church. So, nood natin si Emilianes A, si John Francis Aka, si Judith Sidenio, Geraldine Cagas, nanood sa atin. At daming nanood natin at daming nagko-comment. Higit na sa 100 yung comments niyo at hindi ko mababasa lahat po, no? So, hindi ko alam kung ilan